Sa ibang ulat, tinalakay na ngayong araw sa Bicameral Conference Committee ang pagbibigay ng Special Authority kay Pangulo Aquino hinggil sa nakaambang kakulangan ng supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Kabilang sa mga tinalakay ang pagpapatupad ng Interruptible Load Program. Ang ulat mula kay Jade Miguel. Pinag-usapan sa isang bicameral committee conference ang ilang nagtatalong probisyon ng Senate at House Joint Resolution ukol sa kapangyarihan ng presidente na resolbahin ang electricity shortage o imbalance sa Luzon grid. Bakit pati whereas clauses medyo natatagalan? Kasi may iba-ibang iba-ibang provisions, iba hindi magkakatugma. Pero so far okay na. Mag-uumpisa na sa body mismo. Kahapon lamang inaprubahan na ng Senado sa kanilang third and final reading ang Joint Resolution 12 na nagbibigay daan sa Pangulo na bigyang solusyon ang potensyal na kakulangan ng elektrisidad sa Luzon sa paparating na summer. Naipasa ang nasabing resolusyon 3 buwan matapos mag-aproba ng katulad na resolusyon ang mababang kapulungan noong Disyembre. Isa sa mga pinag-usapan ngayong araw ay ang paggamit ng Interruptible Load Program o ILP. Ang ILP ay kung saan ang mga may-ari ng generating sets ay kinakailangan mag-deload mula sa Luzon grid at gamitin na lamang ang sariling gensets sa loob ng ilang oras. Ang magagastos ng mga kumpanyang gagamit ng gensets ay i-reimburse naman ng gobyerno bilang kapalit. Sa bersyon ng mababang kapulungan ay ginawa itong mandatory na siya namang hindi nakasaad sa bersyon ng Senado. Ayon kay Senador Sergio Osmeña III, sa oras na i-adopt ang ILP ay bababa ang singil ng kuryente para sa consumers. Mula 35 pesos kada kilowatt hour ay bababa ang singil ng kuryente sa 7 hanggang 8 pesos kada kilowatt hour. Ito ay ayon sa proposal ng Department of Energy na i-lease ang 300 megawatts sa gensets sa halagang 6 na bilyong piso sa loob ng 2 taon o 10 milyon kada megawatt. Ayon sa Senador, inadopt na ng Mindanao at Cebu ang ILP system simula noong 2010 para maresolba ang problema ng mga ito sa kuryente. Inaasahang makararanas ng mababang supply ng kuryente pagdating ng Abril at Mayo dahil sa posibleng epekto ng El Nino, turnaround ng Malampaya at patuloy na outages ng power plants. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel.